Hi guys! Welcome to our vlog. So, magandang araw sa inyong lahat. Ang topic natin for today is about sa PIDOS. Ano nga ba ang PIDOS? PIDOS is Pre-Departure Orientation Seminar po ang ibig sabihin ng PIDOS. So, ano nga ba ang mga gagawin or sasabihin nila sa loob ng PIDOS? Kailangan nyo ding umattend ang PIDOS guys kasi isa sa pinaka-importante talaga yung PIDOS. Kailangan nyo talagang umattend doon dahil isa to sa mga requirements ng immigration. So, kailangan nyo ding maipasa or makakuha ng certificate ng PIDOS. Pero, hindi naman sila nagbabagsak sa PIDOS kasi lahat naman ng nakilala ko or alam ko is ang PIDOS is madali lang yan. Or nagbibigay talaga sila ng certificate basta umattend ka lang, makinig ka. Pero pag nagpipidos ka guys, parang awa mo na, wag kang natutulog or umaalis kasi half day lang yan or kaya 6 hours lang yan. So kailangan mo talagang mag-focus din, bigyan mo ng oras talaga yung PIDOS kasi doon mo malalaman, doon ka matututo kung ano yung mga dapat mong gawin at hindi mo dapat gawin. So yun guys, ayan, nilista ko pa talaga yung sasabihin ko para hindi ko makalimutan. Tapos, yun nga, gaya ng sabi ko, kailangan yung umattend. Kasi una pa lang dyan is nag-a-attendance sila. Kung wala kang name, kailangan mong mag-raise hand para sabihin mo na nandoon ka. Kung hindi natawag yung name mo. Or kaya kung natawag naman yung name mo, tapos hindi mo narinig, tapos, natapos na yung attendance, ganun, wala na lang, wag kang tatahimik lang. Kailangan mo talaga guys na magsabi na, ma'am, present po ako. Ma'am, excuse me, nandito po ako. Sabihin nyo yung name nyo para ma-check nila sa attendance nila. Para, ang akala mo, natapos na yung PIDOS mo, yun pala, hindi, di ba? So, kailangan magsabi ka na, ma'am, nandito po ako. Kailangan talaga yon. Tapos, yun, sabi ko nga sa inyo, half day or 6 hours lang. Tapos, ang mga iba pang sinasabi nila doon sa PIDOS is about sa mga gagawin mo sa loob ng airport. Isa din yun sa mga briefing nila sa inyo para alam nyo na yung pagkasunod-sunod doon sa loob ng airport. Tapos, kung ano din yung mga pwede nyong dalhin at hindi nyo pwedeng dalhin sa loob ng airport or kaya doon sa bansang pupuntahan ninyo. And then, yung mga bawal na ilagay mo sa hand carry mo. Kasi, minsan kasi meron tayong, minsan may nadadala talaga tayo na akala mo pwede na sa handbag, pero yun pala is hindi siya pwede. Gaya ng mga kolon, yung mga kolon na malalaki na ganyan kalalaki, bawal po yun. Kailangan nandun na siya sa luggage. May limit lang talaga yung mga dinadala mong liquid, yung maliliit lang talaga siya. Kung hindi ako nagkakamali, mga 50 ml lang, mga ganun lang. So, sunod dyan is yung mga karapatan mo bilang OFW. Sasabihin din nila sa inyo yung mga karapatan nyo para alam nyo, aware kayo kung ano yung mga pwede nyong gawin in case man na may mangyari or may umabuso sa inyo doon, mga ganon. And then, isang sinasabi pa nila doon is yung culture ng bansang pupuntahan mo. Culture is yung mga araw lang din naman na mahahalaga sa kanila, yung mga ganon, yung mga sineselebrate nilang mga araw, yung mga ganon. Gaya din sa atin, yung mga holidays natin, ganon din sila. Sasabihin nila yung mga holiday, yung mga pasyalan, kung saan yung magagandang pasyalan, at saka history ng bansang pupuntahan mo. Kung paano nagsimula or kailan nagsimula yung bansa na yon, kung ano yung meron doon, ano yung mga papapasyalan, yung mga ganon. And then next is yung safety at saka health mo. Tuturuan ka din nila kung paano ka maging safety sa pupuntahan mo para hindi mo mapabayaan din yung sarili mo. And then
ang pinaka-importante dyan guys na sinasabi nila lagi, hindi talaga to nawawala din sa sinasabi nila, is about sa pag-iipon. Mag-ipon ka talaga pag lumabas ka ng Pilipinas talaga, is kailangan mo talagang mag-ipon, magtabi din ng para sa'yo. Yun yung lagi nilang binabanggit or pinapaalala sa mga kababayan na umaalis ng Pilipinas. So, isa pa is yung mga mga government programs natin sa Pinas na para sa mga OFW. Meron yan guys. Yung mga sinusulong din ng mga government natin na para sa OFW. Yan, dyan nyo talaga malalaman. So, kailangan umattend talaga kayo. And then, mga advice, i-a-advise kayo kung ano yung mga dapat at hindi dapat nyong gawin din sa loob ng bahay ng amo nyo. And then, lastly guys is pag-open ng Kabayan Savings Account. I-offer nila sa'yo yung Kabayan Savings Account. Bale, ang alam ko dyan is, karaniwan talaga is BDO. Yung kabayan ng BDO. Meron din naman siguro sa ibang mga branch ng mga bank. Pero, kadalasan kasi na nakikita ko or sinasabi din ng mga kaibigan ko is BDO. So, yun guys. Paano mag-open ng BDO? Bale, sasabihin nila yan sa inyo, tatanungin ka nila doon kung gusto mo bang magpagawa ng Kabayan Savings Account. Kasi may representative din ang BDO doon kung paano mag-open. So, yun, gagawaan ka nila ng letter, na recommendation letter na ikaw ay mag-open ng account ng Kabayan. So, yun, may babayaran ka lang naman sa Kabayan Savings Account na 100. Pero yun guys, is hindi pala bayad. Lilinawin ko, yung 100 pesos is hindi yun bayad. Yung 100 na ibabayad mo kay BDO pag nagpagawa ka is yung 100 na yun guys is balance na yun ng bank account mo or yung bangko mo na pinapagawa mo. Kasi pag matapos yun, pag mabigyan ka na nila ng account mo, makikita mo talaga doon na nandoon yung 100 pesos. Ang binibigay nila sa Kabayan guys is passbook at saka ATM. Dalawa yan. Magkasama talaga yan. ATM at saka passbook. So, kailangan mo lang i-check din yon. Pag pumasok yung 100 pesos, pwede nyo din naman i-withdraw kung gusto nyo siyang i-withdraw kasi nandun lang yung 100 pesos. Hindi po yun bayad sa BDO. Kasi ang karamihan kasi ang alam nila is bayad sa BDO. So, yun lang guys. Sana nakatulong ulit yung video natin na to. At kung may mga gusto pa kayong itopic natin, basta alam ko at kaya ko, please comment down below. Yun lang guys. Maraming salamat ulit. Have a nice day. Bye!